Okay, so Captain Gaspan, we have Major Ramak, we have Lieutenant Bernardo, we have Captain Pajardo, we have Major Maxion, we have Captain Daniel, and parang meron pang dalawa, no, na present, no? Si Captain Raul Tagarao at si yung isa, si Captain Mariano. Awo. Nandyan po ba yung ating secretary sa ating club? Sino po ba yung secretary ng ating club? Yes po, Doc. Ito po, present po. Opo. Okay. Pwede yung pabasa ng parurupol nga ng mga officers kung nandito ba lahat sila? Wait lang po. Okay. Tawagin na lang natin. President Lamak, nandyan. Present po. Okay. Vice President Captain Vice President for Research and Development, Outreach and Health Education, Present, Doc. VP for Research and Development, Colonel Lea Madrid Bontilao. Absent. Present po. Papasok lang. Siguro, sa akin lang naman ito, no? Kasi, siguro magpalit kayo ng ipa-approve natin kung sa palagay ninyo kasi parang mas yata si Doc Lea sa Outreach and Health Education kasi siya po ay nurse. Tapos si Prof. Joven, medyo malalim ang nito hininga. Hininga. Malalim ang sorry. Just kidding. Pero parang mas fitted siguro si Prof. Joven sa research and development. Sa akin lang naman, obserbasyon. No? Pwede po, Doc. Sa palagay niyo mga kapatid, no? Parang Pwede, Doc. Pwede. nabaligtad sila. Proof sa akin, Doc. Health education kasi okay naman din po si Prof. Joven sa health. Okay, Doc. No problem. Okay. Okay lang naman. Secretary natin, nandyan ba? Si Sister Dory. Opo.
Ito po, ang ano po, these are the newly elected officers for our Junior Phytomedical Scientist Club 2024-2025. Okay. President Major Carmelito Ramak, Meron ako. Vice President for Outreach and Health Education, CHAP Captain Joven Maccion, VP for Research and Development, CHAP Lieutenant Colonel Lea Bontilao, Secretary yours truly, Adorable P. Bernardo, Treasurer, CHAP Major Sherlyn Mariano, Auditor 1, CHAP Major Manilin T. Alquizar, Auditor 2, CHAP Captain Leonardo Gaspan Jr., Club Consultant, all members of the MP Science Faculty. Okay. Hello po yan. All members of the JPMSI, JPMIT. Ang ating consultant, ang lahat ng mga faculty. Yun po, na mali lang yung pakinig. Hindi members, consultant. Ang consultant po natin ay yung mga faculty. Yung mga nagtuturo sa atin. Okay? So, nandyan na ba yung pinakamayaman natin na officer? Yan, Doc. Ewan ko lang kung okay ang signal niya. Ma'am Mariano. Loading daw po. Ay, bayaman. Andito na. Ano siya, Doc? Clear na po. Nandyan na po si Nag-hang lang kasi Mariano. yung laptop kanina. Captain Mariano, are you there? Yes po. Okay. Nag-hang lang po yung laptop kanina kaya dito ako sa cellphone. Magkano ba po ang natitira dyan sa pira natin? Pera! Wala pa po Ito pa pala, no? Start pa pala. Akala ko meron na. Okay. Pinapakaba niyo naman ako eh. Just kidding. Ikaw kasi ingat ng walang yaman. Sino ba ang bumoto niyan? Absent ako niyan eh. Dapat hindi valid pag absent yung binoto. Oo, kasi parusa daw yun sa mga pala-absent eh. Okay, so nandito lahat, no? Okay. Ako po yung naka-cellphone lang din ngayon mga kapatid. Kasi wala naman tayong presentation. Pero puntahan natin. Mag-start po, ma-start na kaagad tayo para hindi tayo maubusan ng time. Hanggang 9 o'clock lang po tayo para makatulog ng maaga. Okay lang po ba mga kapatid ang 9 o'clock? Okay po. Ako daw. Oh. So let's request our President to lead us in prayer. Kumakain ako doon. Cook naman ako muna. Kumakain ka pala. Talakitok na naman. Hindi po. Father Moises, please lead us in prayer. Let's pray. Amamin namin nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat naman, Panginoon, na mayroon naman kami pagkakataon na mag-meeting dito sa Zoom. Ang naway, gabayin mo kami sa aming pag-uusapan. May bigyan mo kami ng kaalaman, knowledge para matalakay namin ang aming pag-uusapan. Ito ay magagamit namin sa inyong misyon, ng inyong inotos sa Panginoon. Kami gabayan mo kami para magawa namin ang maayos at ito'y
for glorification of your Lord. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you very much, Brother Moises, and welcome to our special meeting of the think tank. Ito po'y meeting ng think tank, mga kapatid, para sa ating National Convention. Kaya ako po muna ang mag-chair dito sa ating kasi hindi pa naman ito meeting ng mga officers ng Junior Phyto Medical Scientists Club. So since this is a meeting for the think tank, ako po muna ang mag-chair sa meeting na ito, at ang secretary ay ang ating executive secretary na si Dr. Charlene Mariano 2025. Yan lang naman po ay pa-excite lang, no? Dr. Mariano. Parang ang ganda nung pakinggan. Dr. Mariano, no? Okay. Lahat po kayo mga kapatid magiging doktor na eh. Next year, grabe. Isang taon na lang, no? Magiging doktor na po kayo at bilang mga doktor, i-master natin ang ating ability to do research. Practice lang yan mga kapatid no? Na tayo po ay makagawa ng ating dissertation, no? So this year, ang challenge natin, tapusin natin ang ating mga thesis. Then after tapos natin ang ating mga thesis, next year mag-i-start na po tayo sa ating January pa lang. Mag-start na po possible kahit this year, no? Maka-start na tayo sa ating dissertation. Para pag 2025, lahat ng graduate ng doctorate ay mayroong dissertation, no? Kung medyo mahirapan kayo mga kapatid dahil busy kayo, ay meron po tayong writers para sa ating dissertation. All you have to do is just to provide the idea and have some conversations with our writers para makatapos tayo with dissertation. Importante, kayo po yung author kasi kayo po ang originator ng concept at yun naman po ang idea, ang mga gusto ninyong i-emphasize sa inyong dissertation ay ang ating mga writers ay mga channel lang po sila to express your concepts and your ideas. Okay? So, ang doctorate kasi ay isang malaking milestone sa buhay natin. No? Malaking milestone sa buhay natin. Kasi po, yun po doctorate na po. No? So, some of you will be Doctor of Pastoral Theology. Some of you will become Doctor of Business Administration. Some of you will become a Doctor of Public Relations, Corporate Relations. And baka yung magaling talagang gumawa ng dissertation, pag nakadalawa siyang dissertation, Doctor of Pastoral Theology na, Doctor of Business Administration pa. So yun po ang mga opportunities na nandito sa LIMS sa inyong patuloy na patuloy na pag-aaral, patuloy na pag-grab ng opportunities. Okay? So, maganda din po kasi pag ang dissertation ninyo ang doctorate ninyo ay mayroong dissertation.
Kasi yun po ang pinaka anong tawag nito? Hindi ko masabi. Nandito lang sa ng dila ko. Ito po yung yung pinaka ng pagiging doktor, no? Research, no? Research ay ang ibig kong sabihin, a doctorate degree is a research degree. Yun po, no? Pag meron kang doctorate degree, ibig sabihin meron kang research. Okay. Yung contribution mo in the world of knowledge. Okay, yun lang naman po, advertisement lang. Hindi po yun lang ating Hello. Na-off yata yung ko eh. Diyan ka, Doc. Magkikinig lang kami. Okay. Yun lang naman po ay advertisement, no? Kasi mas maganda rin yung may advertisement. Ito ngayon ang ating agenda na, no? Agenda sa ating meeting sa gabing ito. At ito po ay tungkol po sa ating Junior Phytomedical Science Medical Scientists Club Convention. Medical Scientist Convention. Ito po ina-announce na natin last year at panahon na po para maisagawa natin this year. Okay? So, ito po ang ating agenda. Number 1 natin na tatalakayin ay identifying major activities. So ano ang magiging major activities ng ating convention? Number 2, mag-appoint po tayo ng chairman and members of a steering committee. I have a steering and program committee. So, yun po ang ating i-appoint. At pag naka-appoint na tayo ng chairman and steering committee, sila na po ang bahala, no? Tayo po ay mga na lang, consultant. Tapos ang pangatlo is to determine the convention fees for guest participants. So, yung mga guest participants natin, yung mga galing sa iba sigurong school ng naturopathy, ang iba ay mga naturopathic practitioners, sila po ang ating mga guests. Dahil sila po ay siyempre showcase din ng kanilang mga formulation, no? They will have both. No, magkakaroon din sila ng booth na didisplayhan ng kanilang mga inventions, ng kanilang mga products. So, siyempre, space po yan. So, dyan po magkaka-generate ang ating narinig niyo pa ako mga kapatid, pero ko. Doc, nakikinig kami. Okay. Sine-check ko lang kasi parang saan na ba yung Okay. So, yun po mga kapatid, no? So, ang una natin talakayin para hindi na tayo mag-spend ng much time ay itong ano kaya ang mga major activities na pwede nating gawin sa ating convention. Ang ating convention, hindi na po tayo magbubuto ng pizza kasi nasit na natin yung pizza para makasave tayo. Ang ating graduation kasi naka-schedule sa June 28, 29, 30. June 28, 29, 30. That is Friday, Saturday, Sunday. Okay. So, dahil mag-start ang graduation ng Friday 28, para hindi po magsayang ng araw at saka yung mga galing sa ibang lugar ay pupunta naman dito, ay ginawa na natin na ating
convention ay gagawin natin sa June 27. So June 27, yun na po ay fixed na date in order to save, para po tayo makasave. No? Now, ang tanong ngayon, ano ang ating mga major activities na gagawin for one day? Dapat siksik ang ating mga activities para talagang ma-maximize natin yung alas 8 hanggang sa alas 5. 8 to 5. Or siguro 9 to 5. Ano kaya ang maganda? Okay. So bago tayo mag-decide kung oras, ay ito muna natin kung ano ang mga major activities. Naka-attend naman po kayo siguro ng mga science fairs. Naka-attend din po kayo ng mga conventions, congress, conferences. So, yun lang, parehas lang din po yung activities dyan. No? Congress, conference, convention, parehas lang, no, ang mga activities dyan. So kung may nalaala kayo mga kapatid na congress or convention na naatinan ninyo, ano po yung activities? So we'll now titingnan natin kung ano ang mga major activities na pwede nating magawa during this convention. So can you identify some major activities that are fit for our convention? Is there anybody you want to speak? The table is now open for ideas. So, I have the floor. Sino po? Sila? Sino po yun para ma-recognize? Prof. Joven, Okay, Prof. Go ahead. I would like to Prof. Ben, parang Latin. coverage on Paano nang signal mo, Prof. Joven, kasi parang Latin na yata yung salita mo eh. No? Okay, medyo relocate ka muna doon siguro sa kusina. Baka malakas ang signal. Okay, bago natin balikan si Prof. Joven, meron pa bang gustong mag-contribute ng magiging isa sa ating mga major activities? Parang minor lang po yung alam ko. Minor. Minor ones lang. Sige ma'am, testing lang. Baka maging major yan. Parang po, free taste of the product. Ano po? Free taste po of the product. Free taste. Opo. Okay, so pasulat po para ma-organize natin yan mamaya. Free taste. Okay. So, isa po Yes, yan ma'am. na possible, no? Free taste. Kasi para mayroong mga pa-free taste po tayo ng mga products, no? Okay? So, isa yan, okay? Tingnan natin. Babalikan natin yan. Ano pang mga naiisip niyo mga kapatid? Sabi ni Ma'am Ramak, Doc, trade fair daw. Pay test din. Ang sakay Ma'am Ramak? Pay test?
Trade fair. Trade fair. Okay. Pakisulat po, trade fair. Fair trade o trade fair? Okay. So, free taste, tapos trade fair. Ano pa po? Doc, ano po, yung similar po, ano po, sa mga products na i-demo po natin, like yung ointment, kung pwede, kung for livelihood po ba? Okay. So, mga lectures, no? Lectures, plenary lectures. Yes po. Okay. So, yan. Lectures. Ano pa? Marketing. Hello? Hello? Marketing plan po, Doc. Marketing plan. Ano parte sa marketing plan? Kung paano po siya, yung disposal po niya, Doc. Strategy po, Ah. Doc. Kung paano po yung mabilis na pag-disposal ng products po. Okay. So, paano magbenta ng products na health products, no? Yes po. Yes po, Okay. Doc. So, part yan sa lecture, no? Yes Part po, natin Doc. sa lecture. Okay. So sa lecture, mayroon na tayong isang topic, no? How to market your product. Maganda 'yan, no? Gagawa natin 'yan ng magandang title, yung pang-attract talaga. Like how to sell your product like how to sell your product like hotcake. Hindi naman ganun. Basta maganda, no? Okay. Meron ba kayong ibang trade fair? Major na po 'yan, no? Ano 'yan? Whole day yan na affair yung trade fair. Okay. Tapos May yung mga lectures, sabihin natin yung lectures, mga mag-spend tayo ng mga 4 hours siguro sa lecture. 2 hours sa umaga, 2 hours sa hapon, pwede yan. Oo. Or pwede rin, okay na yung 2 hours kasi siyempre yung mga visitors, ikot-ikot pa yun eh. No? Okay. 2 hours. Siguro, tig 45 minutes. Kahit 3 lectures sa umaga, 3 lectures sa hapon. So, 45, 1 hour and a half plus 45, 2 hours and 15 minutes. Okay na yun. No, 2 hours and 15 minutes. Sa umaga, 2 hours 15 minutes hapon. Okay. Ano pang mga wala ba tayong mga health check-up? Palagay nyo. din po, yung may mga ano po, yung meron pong halimbawa po sa diabetes, gano'n. Appropriate. Yes po, Doc. Meron po tayo dapat may glucometer para ma-check po yung blood sugar nila. Ganun po. Saka BP apparatus. Ganun. Mga free lang. Parang medical, na rin, no? Opo, medical. Yun. Sige. dapat Kasi mga medicine. anti-diabetic products, may mga sigurado, may mga magdi-displayan ng mga anti-diabetic products, no? Mga hypertensive products, anti-hypertensive. Oo.
Okay lang naman. Siguro mga okay naman yung mga check ng high blood pressure. Siguro, isama na natin yan siguro sa activities. Kung Hindi naman lahat magpapacheck eh. Yung gusto lang, di ba? Isang booth na yan. Oo. Meron akong machine mga kapatid. Ang machine na ito ay tinatawag na teka, ano ba yung machine ko? Oo. Hahawak ka lang tapos babasahin ng computer ang yung mga karamdaman sa katawan. Sino yung nakakaalam sa ganong machine? scalar energy, ba yun, Doc? Meron din, Hindi. oo nga, Doc, meron ganun, Doc eh. Ma-identify kung anong Ah, problema sa health mo. parang ano siya eh. Hahawak ka lang tapos magbabasa na yung computer sa ano mo. Tapos i-identify kung tapos mayroon mayroong bar graph yan na ipiprint kung saan alin ang mataas mo, kung blood sugar, kung cholesterol, kung yung uric acid. Ang dami siyang kalimutan ko yung pangalan ng machine eh. Hindi ko ginagamit eh. No, doon lang sa bahay. Anong machine yun? Sinong nakaano sa inyo? Ano na ng machine na yan? Hindi pumapasok sa isip ko eh. Mahina ang isip ko ngayon. Ang tawag Hello, Doc. ng na-encounter ko dyan, Doc, is life blood medicine. Yung na-encounter ko noon, Doc, is life blood medicine ang tawag nila. Life. Kaya yung tawag ng doon sa check-up is life check-up. Mag-appear lahat doon yung mga vital, ang mga defects ng vital organs. Pwede. Mayroong ano lang computerized, mayroon ding tinitingnan talaga yung platelets mo sa microscope. Hello, Doc. Hello. Quantum pala. Quantum machine. Quantum, parang basta may word na quantum. No? Quantum, ewan ko. Nakakalimutan ko yung pangalan eh. Maganda yan, Doc. Under sa health assessment natin sa program. Pag sa computer, ipiprint yun. Magpiprint siya ng diagnosis. No? So, under sa health assessment, Doc, maganda yung instrument. Meron ding akong dagdag assessment. by touch. Assess. Yeah, health assessment. Quantum, basta Mayroon tayong dagdag, Doc, sa health assessment by touch. Pwede natin malawan ang condition sa heart ninyo, sa uric acid, sa sugar, sa liver by touch. Anong touch? Touch with your finger. Pwede natin malaman ang condition ng organs. Chinese lang. Parang Chinese approach yan. Yeah. Based on experience, pagkatapos i-submit for medical laboratory, talagang mayroong problema pag may signal sa touch. So under sa kanyan, sa health assessment doon. Huwag nating damihan yung ating evaluation. Isa lang muna.
Oo. Okay. Pwede. Ang ating priority kasi yung makapag-display tayo ng ating mga scientific formulations. So, meron pa bang ibang masuggest na major activity natin o yun na yun? Yun na lang yun. Wala po kayong mag-isip, mga kapatid. Doc, Ah, reason po ba doon? ah, hello? So, kasama na din po ba dun sa health lectures natin na yun, yung pong, yun na po yung livelihood training. Doon po, pwede na rin po ba yun? Kasama na rin So, yun. isa natin yung livelihood training. Magle-lecture po si Ma'am Sherlyn ng how to make candles. Ma'am Sherlyn, ready na ba yung Hindi ako yung Doc. how to Kasi make- mamanilin yun. ha? Hindi ako yung Doc. Si Mamanilin ang may alam ng candle making. Akala ko ikaw yun. Hindi ako yun. Ano sa'yo? Floor wax? Mga health, tayo, di ba? Health products yung sa atin. Oo. Pwede siguro, pwede po ba, mga food din? Mga nutritious food din? Or yung product talaga natin na i-formulate ang dapat nating Hindi rin mag-display ng frozen products doon eh. Kasi yun, trade fair yan eh, di ba? Ma'am Carmen? No? Di po ba? Trade fair. So, lahat ng pwede mga food products pwedeng i-display eh. Pero may special lang na mga products din na yung mga formulation talaga. Tapos hindi natin makakalimutan na ang ating affair ay mayroon talagang oras na i-recognize natin ng ating mga junior phytoscientists yung mga may imbento, yung may mga formulation na mga special with papers po mag-uusap po kami ni Doc Delphine at sa Dr. Peral ng simplified scientific paper na magiging format ng ating mga formulation presentation. Okay? Tapos yung pinakamaganda ay pipiliin natin na bibigyan natin ng award. Say for example, yung second runner-up, sabihin natin 25,000. Yung first runner-up, 50,000. Tapos yung champion, yung pinakamagaling talaga, ay 100,000. Magkano yung 100,000 centavos? Mahina sa mathematics. mga mahina mahina ang signal ng mga business, business 100,000 course major. 100,000 centavos is 1,000 pesos. 1,000 pesos. Parang maliit, no? Na award. Sample lang naman yan. Okay. Baka makakuha tayo ng mga sponsors. Tapos kukuha tayo ng mga sponsors din na mag-advertise ng kanilang products. Naglalagay sila ng kanilang mga tarpaulin. May bayad din yun. Okay, so yun na po. Miss Secretary, pakibasa po yung ating mga major activities at kasama sa mga
ano na pwede natin ipasa sa ating steering and program committee. Ludok, yung mga pagkain dalhin natin under sa program sa My Food, My Medicine, My Food. Pwede rin 'yan. Oo. Kasi siyempre lahat ng mga mamaya mga sa item number 3 discussan natin 'yan. Okay. Oo. Okay. So, Thank you. Ma'am Charlene, pwedeng pabasa ng mga major major activities na pumasok sa ating mga Kokoti. Dalawa lang po nasulat ko. Yung free taste po, parang minor activity siya. Yung major activity po ay trade fair, tapos lectures, under ng lecture, marketing plan on how to market your product. Hanggang doon lang po yung nasulat ko. Okay, livelihood lecture. Okay, livelihood. Special livelihood lecture. Feature 'yan, feature. Oo. Feature. At saka dalawa pang presentation, no? Oo. Presentation of tatlo yung invention. Tatlong okay. susin Presentation. na ating mga presentation, yung mananalo na formula, na second runner up, third runner up, at saka yung champion. Okay, so awarding. Oo. Presentation muna and then awarding. Wala pang convention, i-determine na natin kung sinong nanalo. Para pagdating sa convention, presentation na lang ng mga awardees. Okay po. So, yun po yung mga awardees. Bukod doon, magre-recognize pa rin tayo ng mga junior phytoscientists na may mga formula kahit hindi sila nanalo. Ang ibibigay natin sa kanila ay certificate of anong certificate? Basta certificate of recognition. Bigyan din natin sila ng certificate of recognition. Pero pipili talaga tayo ng pinakamaganda, pinaka-unique, pinaka hindi kinopya, no? So, yun po yung criteria. Siguro mag-ano tayo, appoint tayo ng isang committee na Committee of Awards Committee. Mamaya siguro. Bukod doon sa steering committee, bukod sa program committee, mayroon tayong talagang awards committee. Okay? So, okay na po. Ang free taste major yan no? Kasi magastos yan Kaya major expense yan. Yung free taste mo, ma'am. Yung ano po, Doc, yung testimonials na halimbawa na gumamit ng product, saan siya mag-a-under? Sa lecture ba? Sa tingnan natin. Presentation? Sa presentation yan? Doon yan sa mga presentations. Okay. So, ilalagay ko siya under. Plenary. Sa plenary, okay. Sa plenary. At saan yun? Saan banda yung plenary? Siguro magpipili na lang tayong magbibigay ng, kasi may mga guest din tayo di ba? Meron din silang mga testimonial. Bigyan natin ng Okay. 2 to 3 minutes lang. Matagal lang minutes Pero maximum of 3 minutes. So, siguro bawat product, meron silang isang testimony. No? Okay po. Bigyan natin sila ng 5 minutes. Isang product, 5 minutes testimony. Bahala na sila kung 5 katao, tig 1 minuto lang. Basta 5 minutes lang yung ano nila. Sila. Time. Okay po. So, Halimbawa po, yung sa ano nila, syempre nun pa lang nila na ano yung
I mean, sa bagay tayo lang din po pala yun. Kung halimbawa po meron iba po ba tayo na imbitahan, paano, how can they know na ano na po pala yung okay sa kanila yung sa kung magte-test testimony po sila. Ngayon pa lang March, mag-invite na tayo sa mga guests. Kasi hindi naman pwedeng mag-invite tayo doon sa Aura mismo na at least they have 3 months, 2 to 3 months preparation. Kasi magbabayad sila hindi naman maaring maglabas ka kaagad ng pera, no? So may bayad yung convention eh. Hindi naman yun libre lang na magdi-display sila ng products. So yon, no? Invite po pala ng iba din ng mga tao po, gano'n na Expected natin, mag-invite tayo ng mga presenters ng products, mga magdi-display ng products, no, ng mga siyempre natural phyto products. Hindi pwede yung mga mga synthetic, no? Tapos bukod doon, invite natin invite na kayo ng mga barangay health workers na bibisita sila sa ating trade fair eh. So, bibisita sila para ang purpose doon sa pagbisita nila para ma-acquaint sila kung ano ang mga products, mga health products, mga food supplements na pwede nilang mai-recommend doon sa kanilang constituents para sa promotion ng natural health or traditional medicine. May batas yun eh, no? So, yun po ang purpose doon. So, ang magbabayad ng kanilang expenses yung barangay, no, yung travel nila, no? So, kung ang barangay magpadala ng tigda-2 barangay health workers, so kung maka-invite tayo ng 50 barangays, 100 katao, medyo punong-puno na yung ating area. Ganun lang po yan mga kapatid. No? Bigay na natin yan sa steering at saka sa program committee. Hindi na natin problemahin yan. Okay ma'am, we have free taste. Trade fair, lectures on marketing plan, how to market your product, livelihood lecture, features, presentation, invention, testimonials, awarding, recognition of junior phytoscientists. Okay, so lahat po ng mga mga phytoscientists, ating mga estudyante yan, no? Na nakapag-formulate. Kaya mag-isip-isip na kayo ngayon mga kapatid, no? Kung ano ang dami ng ni-lecture ni Doc Aris eh. Tapos may lecture pa bukas si Doc Joey. So at least yung mga na-lecture after this month by April, makapag-start na kayong mag-formulate ng mga simplified lang nang hindi na kailangan ng mga laboratory pa na pupunta pa ng laboratory. Yung kaya lang sa inyong hospital sa bahay, butika ng barangay. Yun. Kasi kayo na yun. So yun po mga kapatid, no? Okay, kung mayroon mang maidadagdag, you can just message the chairman ng steering at program committee para ma-discuss nila sa committee. Bibigay na natin sa kanila kasi hindi na natin kakayanin para ako naman po ay maraming ginagawa mga kapatid. So hindi na ako mababawasan na yung yung
gawain, no? Kasi mayroon namang mag-handle sa programang iyon. Kung mangungumusta na lang po ako. Okay, so ngayon po, punta na po tayo sa pipiliin nating chairman at mga members ng committee dito sa ating convention. Kung ako ang tatanungin niyo mga kapatid, ang mas maganda na piliin natin sa committee, sa steering committee, yung nandito sa Metro Manila. Kasi kung for example, kung ang ating committee members, okay lang sa committee members, no? Kasi pag mag-meeting sila, pwede naman kahit saan silang sulok ng daigdig. Pero at least may mga members na nandito sa Metro Manila para na kung sakaling mayroong mga gagawin na kailangan ay hindi mahihirapan sa coordination. Ano sa palagay niyo mga kapatid? Meron pa ba kayong ibang mga ideas? Hello? Okay po yun. Parang Bali po, hindi po kami kasali dyan kasi we will be part of the competition hmm, di ba po? Hindi kami dapat kasama dyan sa committee kasi kasi we will be joining the competition. walang problema sa committee, hindi naman kayo awards committee. Oo. So, Ah, ang awards committee, sasabihin ko na lang yung nasa isip ko. Ang sa awards committee, si Dr. Delphine, si Dr. Peral, si Dr. June, si Dr. Tana, si Doc Aris. Okay, sila po yung members ng ah, awards committee. So okay sila po. magdi-discuss ng inyong mga invention. Oo. Tapos sila yung magbubuto. Sila ang gagawin nating board of judges. At hindi malalaman kung sino yung bumoto o sino ang inanuhan nila. Basta yun po, no, gagawin lang namin ng mga magandang pwedeng ako ang mag-chairman, pwedeng si Doc John ang chairman para wala na akong isipin pang iba, no? Ang isipin ko na lang yung free taste. Yung bali yun pa yung naging major. Ito yung pinaka-major ko yung free taste. So, okay. Ano sa palagay niyo mga kapatid? Pili na po tayo na magiging members. Ano na lang, turo-turo na lang para hindi tayo magtagal, wala nang buto-buto. Suggest niyo na lang kaagad. Paki-define nga po anong gagawin ng steering committee. Steering committee, parang steering wheel, driver ba? Sila magda-drive, sila ang mag-guide sa pagpatakbo ng programa. Mm. Steering, di ba? Yung steering Tapos wheel, yung manibela. tapos yung Manibela. iba pa po yung steering committee sa program committee. O isa na lang yon, steering and program committee ba yan? Iba yung steering committee, taga naman Okay. iba, Sige po. taga yung steering committee, yung taga ukay yun ukay ng ukay no, steering committee yun. Wala naman tayong uukayin dito so steering committee na lang. Okay po. Just kidding. Okay. So yun po, Doc. program committee na lang, parehas lang naman din yan no, program committee. So sila yung ma-manage pagpapatakbo ng programa. Tama ba?
Sige po, merong gusto magsalita. May narinig ako. Okay, so wala po. lang gusto magsalita. Pumili na po tayo ng members ng huwag na damihan. Siguro mga 5. Pwede na yan. Basta huwag nyo na akong isama mga kapatid. Kailangan po ba nandito sa within dito sa attendees ngayon or pwede yung mga graduates po? Pwede kahit wala dito. Oo. Pwedeng, Okay po. Basta pwedeng, yung mga graduates na po ng pwedeng, pwedeng faculty o pwedeng yung basta nandito sa Metro Manila. Okay po. I suggest I suggest si 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 Doc Joey sama natin sa program committee. Doc Pero Joey. awards committee na po siya, 'di ba? Hindi ba siya maaano nun? Hindi po ba Pwede, siya ma-exhausted? pwedeng hindi na natin siya isama na lang siguro sa awards. Okay po. So Oo. si Doc Joey. Si Doc Ares na lang kasi siya naman yung director sa Phytoscience. Master of Phytoscience. Sino bang mga nandito sa Metro Manila? Si si Doc Edsel? Hindi naman siya estudyante. Okay. Graduate na siya. So pwede po itong mga regular students? Hindi. Pwede siguro yung ating mga regular students eh. Tutulong naman sila eh. Basta sa siguro, kahit sa yung mga phytoscience ng mga estudyante, pwede pa rin yan. Mas nakakaintindi pa nga yun eh. Hindi ko kasi alam kung sino yung mga taga rito sa Metro Manila. Yung yung pinsan mo, Ma'am Manilyn, anong pangalan nun? Taga Rizal yung in-invite ni Ma'am Sharon. Si Sir Jober. Sir Jober, Yung teacher yun, 'di ba? Ma'am Manilyn, Sir Jobber. Sir Jober Gio. Jobber Gio. Si Sir Adin po ba pwede? Pwede si Sir Adin. Oo. So, Doc Joey, Sir Jobber, Sir Adin, dalawa na lang. Dapat Money. isama na Sir natin Manny? dalawang treasurer. Isang auditor. Oo. Kasi Sino? kasi Sir Nards, nandito naman siya sa Manila. Ayan, si Sir Nards. Kaya lang parang walang panahon din si Sir Nards, Opo, hindi Wala na na siya siyang makatulog. Oo, baka yung 2 hours niya mabawasan ng 1 oras eh. 1 hour na lang. Si Sir Manny po. Pwede si Sir Manny. Oo. Apat na. Doc Joey, Sir Jobber, Sir Adin, Sir Manny. Isa na lang. Sama ka na, ma'am. Isama mo ng asawa mo, ma'am. Kasi wag na ako kasi hindi ako maasahan sa mga magko-compute yung mga yan, ganyan. Hindi talaga kasama ka dun, ma'am. Ha? Kasama Kasi ka talaga doon. yung
para siguro yung yung mang-manage ng ah, para ma-separate natin yung yung financial from limbs doon sa financial ng convention. Hmm. So anong gagawin po? Sino ang ilalagay? Yung Siguro treasurer po? ang isama natin, ikaw, treasurer, isang auditor, si Ma'am Manilyn, tapos ito yung may participation na talaga ng mga officers ito, no? Para sa at least mayroong representative from the officers. Oh. Kasi Ma'am Ramak siguro sa committee members. Oh, Si Ma'am Ramak talaga ang ano niyan oh. overall. Oh, oh. O isama na yung ating committee members, program committee, ibigay na natin sa mga officers. Sige, Dok. Eh, Pwede. magkakalayo po kami. Huwag ka nang mag-ano, ma'am. Tayo yun. Mas Tayo Mas- yun. mas okay itong inassign ni Doc ng mga program committee. Ayun Tapos yung program committee. Steering yan sila, ma'am. Steering yan. steering under the leadership nga rin ng ng officers, pero sila yun talaga yung designated task nila. Oh, pero ang kasi ito yung naisip ko. Si Doc Joey kasi when it terms to coordination, marami siyang contact dito sa Metro Manila. Yun po. So, bigyan natin siya ng special na responsibility. Pero tapos gawin natin siyang member siya ng ng committee ng Okay po. Oh. So Basta yung members ng committee, yung bibigyan committee, nyo na lang ng mga tasks, special tasks. yung assigned program task. committee na lang, yung program committee ay yun na lang siguro ang mga officers. Para hindi na tayo magka-problema pa mag-elect. Anyway, pwede naman mag-meeting sa Zoom. Pero magde-delegate na lang sa mga sa mga errands dito sa Metro Manila kasi lahat naman yan nandito talaga sa Metro Manila ang paglakad kasi for example, kung mag-decide tayo na gagawin ang convention sa World Trade Center. So sino yung pupunta doon sa World Trade Center? Hindi naman makapunta si Ma'am Ramak, no? Kasi malayo naman din yung Dilasag. So mayroong i-delegate para pagpunta sa World Trade Center. Nung Huwebes, pupunta sana kami doon, kaya lang medyo nakulang sa panahon. World Trade Center o kung saan na i-hold natin yung convention. Or kasi pag convention, mahirap naman din doon tayo sa Doña Leonora mag-convention eh. Tama ba? Opo. Tayo lang nakakaalam noon pag doon tayo mag-convention. Pwede ring isa sa mga area sa Bulacan, magandang gymnasium. Kung mayroong magandang gymnasium. Pero it must be something like Yung matao. accessible lang. For example, San Jose del Monte or Malolos po. Malolos. Malolos conventions. Ay, Malolos Gymnasium. Pwede rin Metro Manila. Oo, sa Quezon City. Pwede rin. Mga ganun. Mas maganda nga Quezon City. Kumbaga sa akin lang. Kasi sa Quezon City, pwede tayong makahiram ng mga spaces sa mismo sa City Hall. Pwede tayong Pastor Opo. Archie. Oo. Kung po, sa Quezon Memorial Circle,
Pwede. Oo, maghanap tayo ng area doon. So, yun po ang ano. Huwag natin problemahin yon. Bigyan na natin yan sa steering Sige po. committee. Dagdag pa Okay. tayo ng problema. Kasi iba nang iniisip ko ngayon eh. No, ang iniisip ko ay ano na eh, KFC na eh. KFC, AKF. Okay. So, kalio na yung iniisip ko ngayon eh. Kung paano tayo makabili ng 11 million na ano, space. So, i-delegate na lang natin yan sa ano, mga officers. Okay na po ba yan sa inyo mga kapatid na mag-meeting na lang po yung ano, yung mga officers? O, hindi na po ako mag-a-attend niyan mga kapatid. Kayo na pong Excuse me, bahala. Doc. O, sige. Doc, review natin yung natin kanina, Doc. Yung na Hindi natin marinig, Prof, yung ano mo. Dandahan lang, dandahan. Baka pumasok yung ano okay, mo. Doc. Yung bini-verify ko, Doc, yung mga Metro Manila na banggit na mga tao, yun yung nasa steering committee. Ganun. Hello? Hello, okay. So, yung mga officers, ang ibig mong sabihin, yung officers yung sa program, yung steering, yung ano, Metro Manila. Yung nauna na nasa Metro Manila, Doc. Paano nga ba natin Ganun ba? paano nga natin ma-differentiate yung function ng steering at saka program? Yung steering Yung overall. Okay, ibigay na lang natin yan sa mga officers kung anong maisip nila doon. So, okay na po ba yan mga kapatid? No? So, as soon as possible, pag walang klase, ay mag-meeting po kayo. Bahala na po kayo kung ano, kailang mga gabi kasi natin, ano tayo eh. Mga gabi natin ay occupied except lang sa Sunday ng gabi. Kaya lang mag-start na rin po yung ating doctorate degree. I mean, isang doctorate. So magagamit na rin natin yung ating Sunday. Hello. Nandyan pa ba? Listening. Parang wala ng signal lahat ah. Meron. Yes, Doc. Sige. Mga kapatid, okay na po ba yon? Ipasa na natin sa ano, sa mga officers yung pagplano ng ano. Anyway, meron na tayong mga major activities eh. No? Bahala na si Ram ano. Okay, last item na nandito sa lista. Magkano kaya ang ating i-charge para sa mga guest participants? Sa palagay nyo, estimate. Ang ating mga guest participants ay mag-serve po tayo ng snacks, healthy snacks, at saka healthy lunch. 2 snacks at isang lunch. Bali,
yung pong ano na yan, parang ano na rin, fundraising na rin ng ating school din. No? Kasi kikita naman yung school natin dyan. Para makadagdag tayo ng income. Kasi mahirap Doc, naman din na puro lang tayo palugi, no? Sige. Ito po bang guest participants na to, parang siya yung ano na rin po, mag-help. I mean, para pong guest speaker, ganun? Or, Okay, yung mga guest participants, ang ibig kong sabihin yun, yung may mga produkto na i-display. so, kailangan po silang yung magbigay ng ano po, contribution, gano'n. Mayroon silang registration. Ano Dapat ba? ang registration nila mag-cover sa booth, sa display nila, kung saan sila, bibigyan natin sila ng space. Bahala na sila kung anong style nila sa paggawa ng kanilang booth. Oo. Basta meron silang space, siguro sabihin natin, meron per square meter yung ano natin. Siguro sabihin lang natin, 500 per square meter para sa product display. Kung 2 square meters, 1,000. Depende rin yan sa rate ng lugar na atin gagamitin. No? Yun na nga po ang role ng magko-coordinate na under sa program committee kung depende po sa canvas nila yan kung makakakuha ng libre na lugar. Kasi pag ako pa yung pumunta doon ay parang hindi na kaya mga kapatid. Ang dami ng ginagawa kasi. So at least mayroon nang pupunta, no? Mayroon pupunta. So ang ano naman doon sa pagpupunta, siyempre pag hindi naman pwedeng hindi natin pamasahian. O kung gagamit sila ng gasolina, gagasolinahan. Siyempre kakain din 'yan. So kakain sa labas, no? Oh. 'Yun ang mga expenses na mga importante na mga expenses. Tapos doon 'yun kukunin sa ating registration. Basta yung sa atin sa club mga kapatid, yung ating internal is 2,500. Mayroon na pong t-shirt, kasama na po yung pagkain at saka snack during the day at certificate of attendance. Siguro naman yung 2,500, may kunti pa kahit 500 lang naman matira para sa limbs. Para mayroon ding pondo yung limbs. Tahimik na tahimik. Tahimik ang bayan Pag na-mention ko lang yung 2,500, naging tahimik Parang ano po para tahimik po, basta kapera na. Ganun talaga yun mga kapatid Kasi hindi naman tayo makakapag-operate kung walang pera. So we really need money. Basta hindi lang masyadong mataas. Yung tamang-tama lang. Na huwag naman nating lugiin si Linz. Kasi alam mo niyo naman pag na-bankrupt yung company, sasarado talaga yun. Five Huwag na lang ito. Singilin natin doon sa pag-isip. umabot sa ganyan mga kapatid.
kapatid na mag-i-stop ang operation ng LIMS. Tulungan natin na ito'y makapag-survive, no? Kasi may ministry naman po tayo. Kasi kung hindi tayo makasurvive, ibig sabihin yan, hindi tayo makasurvive. Ganun lang yan eh. No? Oo. Nakasurvive po tayo. Cockroach nga, nakakasurvive eh. Survive po sa dumi. So, yun mga kapatid, no? When it comes to kapirahan, huwag tayong masyadong mag ma-discourage, no? Kasi ganun talaga 'yun. Oh, kasi we need we need pang-operation eh. Tapos ang suggestion ko as much as possible, gaining po yung ating event para matulungan natin ang school. O kasi we need funds. So itong convention, gawin nating isang paraan na mayroong mapagkakakitaan ng ating school. Although tayo naman ay philanthropic, pero sa ibang mga portions lang, no? Ano sa palagay niyo mga kapatid? Yung hindi masyadong exorbitant, no? Yung tama-tama lang. Basta huwag lang mag-abono si Ma'am Manilin. Masaya na yan. Pero pag pinaabono natin si Ma'am Manilin, susurrender din yan eh. Okay. So kung hindi pa tayo makapag-decide, at least within this month or within this week makapag-decide na tayo kung sisingilin ba natin sila ng 5,000 o 3,000 yung ating mga guest. Pero yung mga BHW, okay na siguro yung okay na siguro yung 200 na registration or 300 or 500. May pagkain na sila. No? Mura na yan kasi pag gobyerno ang nagpresyo, yan eh, malakihan yan eh. No? Pero di naman tayo gobyerno nagpipresyo sa kanila. Kasi negosyo yung catering sa gobyerno eh. No? Kaya lang dahil tayo yung hindi sila makakaano. So we have to lower our cost. Doc, sabi ni Ma'am Carmen, tignan muna daw po yung kung magkano babayaran sa venue. O yun na nga, yun ang problema, yun ang yun na yung role ng limitingan nyo para makapag-appoint kayo kung sino maghahanap ng lugar, no? Kasi po sa paghanap ng lugar, kailangan ng pera din. No? Kasama na yun sa expenses. Yung mag-canvas pa lang ng lugar, kasama na yun sa expenses. Sige, Doc, magmi-meeting po kami. Sige, okay. So, mayroon pa bang gustong idagdag mga kapatid or ipasa na natin lahat sa mga officers? Yung mga ibang mga other items na maaaring matalakay. Sige po, Doc. Mag-meeting po kami, Doc.
9 o'clock na eh. Matutulog na Pag-usapan tayo. ng officers yan, Doc. Opo. Okay. So, delegate na natin sa officers, no? Okay. Opo. Hindi na po ako mag-attend mga kapatid sa inyong meeting. Sabi pa nga ng expression ng aming mga kaibigan na mga pinsan, malalaki naman kayo eh. Okay. Kaya niyo na yan. So, hindi na ako mag-attend sa inyong meeting. Okay. Tapos, kung ano ang final na ma-aproban ninyo, i-record niyo mga kapatid para madala natin sa Board of Trustees para mayroon kayong backup. No? Kasi para ang approval na final ay approve po ng Board of Trustees. Okay? Okay po, Doc. Okay, so thank you very much. God bless each one of you. Kung wala na po, isara na natin ito sa pamamagitan ng pananalangin. Ako na po mag-pray. Hindi na ako kumakain. Sige po. Tayo po Okay. yung Amang banal na nasa kalangitan, Panginoon, salamat po sa isang makabuluhang araw ngayong linggo. Araw ng linggong ito sa buong maghapon. Panginoon, sa amin pong napag-usapan ngayon, kayo po ang manguna. Pinag-ubaya po namin sa inyo, kayo po ang source ng karunungan. Ituro nyo po sa amin ang amin po mga gagawin. Kayo po ang aming advisor. Panginoon, tinatalaga po namin ang aming magbubuhay sa amin pong pagtulog at sana sa kinabukasan gisingin niyo po kami na may taglay pa ring buhay at kalakasan. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa LCMBSI sa mga pamunuan nito. Ito po ang aming lubos na pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Good night. Amen. Thank you. Salamat. Po. Ama.